my goodness, retail therapy is always the best. Mamaya na ako mag-shopping ulit. Magko-coffee muna ako. Ay! Oh my goodness, nandyan pala kayo. How are you? Andito ulit ako. Ang inyong Auntie Julie. My gosh, this shopping season, ang hirap umiwas sa hashtag Budol. But wait, I have a serious question, mainaanaks. Nabudol ka na ba? Ako kasi oo. Buwan-buwan na lang, nako, my God. 11-11, 12-12, lahat na. Diyan ako laging nabubudol pag may sale. Charot! Pero, did you know, meron palang mas nakakatakot na pambubudol kesa dito? Nabudol ka na ba? Niloko, nilinlang, na-manipulate ng mga personalidad, sikat man o hindi, sa social media at internet? Well, you are not alone. You see, may tinatawag na influence operations. Ano ba, Auntie Julie, ang sinasabing influence operations na iyan? Ito ang sistematikong pagpapakalat ng false information o hindi makatotohanang impormasyon and false narratives o baluktot na chika tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid. Wait lang! Nakaka-nosebleed. Let's make it simple. According to a study from the University of Massachusetts, Amherst, o Shala, merong isang structure ang pambubudol na ito sa publiko. Tayo. From political clients hanggang sa tinatawag nila na architects of disinformation o mga professional na grupo na gumagawa ng kampanya ayon sa mensaheng gustong iparating ng political clients na ito. Ay, wow! Alam nyo ba, they will get digital influencers, kilala man o hindi, upang sadyang magpakalat ng maling impormasyon na may intensyong manlito ng tao. Aabot ang operasyon sa mga community-level operators para lalong lumakas ang impluensya ng mga characters na ito, na siya namang lalong susuportahan ng mga tao sa grassroots na for the volunteer kung dumagdag sa ingay ng disinformation. Alam ninyo mga dears, ang ending nakakaapekto sa opinyon ng publiko. Nakakaloka, di ba? Ibig sabihin nito, pinagtutulungan ng mga taong may masamang intensyon ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan o mga kwentong binaluktot para paboran ang isang pananaw. O, may naisip na ba kayong mga na-encounter ninyo dati, mga beloved inaanaks? Pero alam nyo ba na ang mga taong nagpapakalat na ito ay mga foreign o external forces involved? Ibig sabihin, may mga banyaga na sangkot sa pagpapasimuno o pagpapakalat ng maling impormasyon. Halimbawa, yang mga kumalat na maling impormasyon tungkol sa bakuna. May microchips daw ang mga bakuna at may potensyal na gawing zombies ang mga tao. My dears, kahit na mukhang naging less threatening na ang COVID-19 at back to normal na ang lakad ng ating buhay, nananatili pa rin ang banta ng pagkalat ng maling impormasyon. Auntie Julie, is influence operations the same as misinformation and trolling? I got you, fam! Ang misinformation ay maling impormasyon, pero maaari itong ibinahagi lamang ng isang taong hindi kumpleto ang kanyang pag-unawa sa isang issue. Samantalang ang trolling ay isang uri ng cyberbullying. Ito ang akto ng pagpo-post ng nakasisira o nakakaharas na comments online upang sadyang mag-insulto o magpahiya ng nakakatanggap nito. Mga inaanak, ang pinagkaiba ng misinformation sa influence operations ay yung hangarin. Walang masamang intensyon ang nagpapakalat ng misinformation. Minsan, kulang lang sa research ang mga friendships natin at hindi lang kumpleto ang kanilang information. On the other hand, sweetie,
Hindi lahat ng trolls ay influence operators. That's a fact. Yung iba sa kanila ay mga individual na gusto lamang manggulo o makipag-away sa comment section. Yung influence operators kasi ay mga personalidad na tulong-tulong sa paghahasik ng maling impormasyon sa anumang channel, medium o forma ng content at platform. Encanto yan? Naghahasik ng lagim? Oh, wait lang. Pero bakit nga ba nila ginagawa ito? Pwede na pinapakalat nila ito para makakuha ng pera, palakasin ang political interest and or minsan cultural views, spread ideological beliefs o paingayan ang interes ng isang policy o patakaran. Wow! Ang lalim naman natin, Auntie! Pero mga inaanak, madali lang ito, okay? Isipin nyo, nung may nagtangkang mambudol sa inyo, hindi ba may masamang balak sila? Kaya nga binudol dahil may intensyon sila to harm you. O, eto nga, tanong nyo, Auntie Julie, bakit nga ba kami dapat mabahala? May impact kasi ito sa mahahalagang aspeto ng ating demokrasya, social well-being, safety, and peace. Ano ang nagiging resulta ng influence operations? Maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga tao, mapinsala ang mga negosyo, maisaalang-alang ang kapayapaan at kaligtasan ng mga sibilyan, o makompromiso ang demokrasya ng isang bansa. Para mas malinawan tayo, gamitin ulit natin ang karanasan natin noong COVID-19 pandemic sa pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Ano ang naging epekto nito? Maraming tao sa buong mundo ang natakot sa bakuna dahil baka raw maging zombie sila o dahil may microchips ito. My God, ako magiging zombie? Never again! Never! Paano kaya natin malalabanan at mapoprotektahan ang mga sarili mula sa influence operations? Kaya naman, Auntie Julie says, kung may nakikitang kahina-hinalang content sa social media, pero hindi kayo sure mga dears kung ito nga ba ay check o X, isend ninyo sa probe para ito ay ating ma-fact check. Para naman sa mga social media platform, mahalaga na ang mga content creators programs ay hindi nagbibigay ng insentibo para maging kasabwat sa influence operations. Mahalaga rin na dapat may mga mekanismo para maparusahan yung mga nagpapakalat ng maling impormasyon at mga taong ginagawang negosyo ang pagpapakalat ng disinformation. Para sa mga media institutions, malaki ang responsibilidad ninyo. Dapat i-expand ang scope of reporting o yung mga paksa na sinasaklaw ng inyong reporting. Mahalaga rin na paigtingin ang awareness efforts patungkol sa influence operations. Aasahan namin kayo dyan. Gets na ba? Kaya mahalaga ang pagtutulungan ng lipunan at ng mga inaanak ko sa paglaban sa influence operations. Nabudol na tayo once, twice, o thrice in life. Pero hindi ibig sabihin na magpapabudol tayo ulit. Pak! Never! Gamit ang kaalaman na ito, maging mas mapagmatiyag sa mga nakikita, nababasa, at naririnig hindi lang sa social media, kundi pati na rin sa ating paligid. O siya, napahaba ang ating chika. Mga inaanak, nako, ugaliin mag-fact check. At teka lang, parang kailangan ko yata mag-shopping ng Tupperware. Auntie Julie will see you soon. Okay?